kagustuhan makita ang sitwasyon na kung saan ang epicenter ng pinakamalakas na lindol dito sa Mindanao, pinuntahan namin ang bayan ng Glan, dito sa probinsya ng Sarangani. Bago tayo pumunta sa mismong sentro ng Glan, meron tayong isang nadaanan dito na napakaliit lang na komunidad. Pero sobrang... At dito tumambad sa amin ang malagim na sinapit ng mga taga-Glan Sarangani. Piak-piak na mga lupa at kinain ang mga bahay. Sira-sira mga kalsada, malalaking mga bato na gumulong sa mga kabahayan. Putol na mga tulay, nagsibagsakan ng mga malalaking mga buildings. At ang matinding trauma na naidulot sa mga nakatira dito. Talaga, parang masira na ang mundo namin. Lakas ng ulan. Kasabay ng pagbuhos ng napakalakas ng ulan, lumindol habang tulog kami at paggising namin, lahat kami hindi na makadaan. Maradong road doon sa may Glan. Ako. Savior! Bray! Hindi daw yan, Bray. Passable. Nakakadaan? Hindi. Wala din. Magandyan yung ano? Lupa. Oh my God. Balik. Okay. Sige. Alright, good morning mga first timers. Welcome to Sarangani Province. Gusto ko lang malaman nyo na ang laban na to ay para sa iyo. At sa pagpapatuloy ng kwento ng ating pag-iikot ng bansa, tayo ngayon mga first timers ay bumabiyahe na papuntang General Santos City. Nagaling tayo ng Davao del Norte. Dumaan ulit tayo sa kaibigan nating si Dodong Laagan para ipa-check yung mga sasakyan natin bago tayo magsimulang umakyat na. Once na na-hit natin ang Gensan, ang ibig sabihin nun, nasa pinakailalim na tayo ng mapa ng Pilipinas. At ang mga susunod natin ng mga destinasyon is ito na yung left side ng mapa ng Pilipinas at tayo naman ay paakyat na. Pero hindi ibig sabihin ng paakyat na, uwian na. Marami pa. Hindi ko alam kung ilan ang aabutin ng episode natin matapos itong Philippine loop na to. At pagkatapos ng 3 oras na biyahe, Gensan na tayo, the tuna capital of the Philippines. Ilang magnitude yung dito? 7.8. 7.8. Grabe. Ayun no, mga ano ba? Pattern ng mga buildings. Kitang-kita ang iniwang bakas ng napakalakas na 7.8 na lindol. Nangyari yun nung nasa Surigao pa lang tayo. Bakbak no? Dito kasi talaga yung lindol eh. Saktong-sakto alas 11. Touchdown Gensan na tayo. Kakain muna tayo ng lunch pero hindi sa restaurant kundi sa karinderya. Para at least matikman natin talaga yung mga lutong Gensan ba na hindi po tawagin na natin lutong bahay ba. Siyempre hindi natin palalagpasin ang tuna. Mahirap kasi yung pag gutom ka tapos lulutuin pa. At least doon tayo sa karinderya na yung mga ulam ba tuna, hindi na lulutuin pa. In 300 meters, Plaza General Santos will be on the left. Touchdown General Santos City. Mahal. Welcome to Gensan. Quick is waving outside. Let's go. Hindi okay lang. Okay lang naman sa'yo. Nag-fix gear din ako dati. Oo, pero matanda na eh. Anong brand to? Ilan po? Gawang ano? Bakad. Hindi, I mean, anong bansa? Gawang Pinoy? Oo. Najesa, Manila. Manila? Oo. Dati fixed gear rider din ako. Pero ngayon masakit na sa tuhod eh. Lifestyling, let's go. Okay. Mga first timers, welcome back to Gensan. Uso pala mga fixed gear dito. So, pangilan na ba natin sa Gensan? 1, 2, 3, 4, 5th time. Ano muna tayo dito? Merienda ba? Bago mag-lunch. Pero dahil ito nga ay madalas na dinadaanan talaga kapag nag-Philippine loop, tayo ay dadaan lang naman dito. Pero hindi naman tayo magsistay sa buong syudad na to kasi napakalaki ng syudad na to mga first timers at walang mapagkakampingan dito kahit anong gawin mo. At ang lugar na to ay sabihin nating minado naman sila na ang Gensan ay mainit talaga kasi tabing dagat ito. So gagawin natin, mag-iikot-ikot lang tayo dito and then maghahanap kami ng makakainan ng tanghalian. Siyempre yung mga kasama natin, mga first time nila pumunta sa Gensan ba.
So tayo naman ay hindi naman bago dito. So parang tayo yung naging tour guide nila kung paano or kung saan na magandang puntahan dito sa Jensan kahit na pastro lang tayo. Kasi nga ang pupuntahan talaga natin ngayon is dun sa pinakadulo, sa pinaka puwet ng Mindanao, yung tinatawag na Glan. Kasi pumunta tayo dati doon pero isang gabi lang pa tayo. So maghahanap tayo mamaya ng spot doon, random spot, at alam naman natin na yung Glan ang epicenter ng lindol dito. So check na rin natin kung ano bang itsura ng Glan kaysa noon na pinuntahan natin na okay siya. Change of plan tayo. Nabusog kami dun sa tusok-tusok. Parang ayaw muna namin mga nanghalian. Mamaya, after isang oras, mula dito sa mismong city ng Jensan, mga first timers, ay diretso na tayo agad ng Glan. Para hindi masyadong masikip ba yung lugar, tsaka hindi rin masikip sa pakiramdam. Kasi nga talagang super crowded dito, napakalaking city nito. Pero dun tayo sa Manature ba kung tawagin. Ang ganda nga ng tricycle nila. Aerodynamics. Parang sports mode. Ang pupuntahan natin ay isang getaway ng mga taga Jensan. At kung may mga turista o mga biyahero na merong mga kaibigan sa Jensan, saglan nila kayo ituturo. Oh, ito, coffee. Gusto dyan, baka mapagkaan dyan. Malay mo, di ba? Pwede. Pero prone tayo sa Okay, touchdown na tayo. Glan. Nasa puwet tayo, nasa tumbong tayo ng Pilipinas. Welcome to Glan, mga first timers. Dito yan sa Sarangani province. Ang Glan, dito sa Sarangani, isang paraisong kilala sa malapulbos na puting buhangin, mayamang kultura, at payapang pamumuhay sa timog ng Mindanao. Ngunit nung nakaraang buwan, niyanig ang paraisong ito ng isang napakalakas na magnitude 7.8 na lindol. Nag-iwan ito ng matinding pinsala, nagpabagsak ng mga tahanan, at sumubok sa katatagan ng bawat pamilya dito sa Glan. Napakaswerte nila na walang nadaganan. Sa pinakadulo. Isipin nyo, no? Paggulong niya, winasak niyo yung mga puno dito, oh. Talagang buka-buka na yung lupa. Pero, ang goal natin dito ay mapuntahan natin yung pinaka-town muna ng Glan bago tayo maghanap ng matutuluyan mamayang gabi. Malawak naman to. Actually kanina, sa mga dinaanan namin, may mga naspatan na kami ng mga lugar na pwede nating tuluyan pa ng magdamag lang naman. Kasi bukas naman ay tutuloy naman tayo ng Cotabato City sa Maguindanao na yun. Mahaba pa naman yung oras, no? Mag-ikot-ikot tayo dito sa Glan. Gusto ko rin silipin kung ano ba yung nangyari ba talaga, kung anong itsura ng Glan ngayong dumanas sila ng ilang beses na naglindol ba ng sobrang lakas ba. 7.8 magnitude, epicenter nung lindol na nangyayari dito sa Mindanao. Sa entrada pala ng Glan, napansin ko ang isang malaking coffee shop na hindi na nag-ooperate. Isang coffee shop na napakaganda sana. Ito. Pero sarado. Alam ko na kung bakit. Nang dahil sa lindol. Kung bakit? Gumuho yung lupa dito sa likuran ko. Siguro for safety na rin nila. Yan, yung view deck nila dito ay gumuho. Nang dahil to sa lindol. Napakaganda sana, no? May nakapagsabi na isinar na ito dahil biak na ang lupa sa ilalim. At posibleng sa paglindol ulit, matibag na ang lupang pinapatungan ng coffee shop na ito. Pero tignan natin mamaya, yung mismong bayan talaga, yung maraming mga buildings. Masaksihan ba natin kung ano talagang itsura ng lugar na talagang nilindol? Ito rin. Una dahil sa lindol. Humapay ba kung tawagin dito? Tumabingi. Ayun, no? So dito pa lang pala sa boundary, nanggiba na yung lindol. Dito pa lang. Pati yung signage ng Glan, natanggal na rin yung G. LAN na lang. So ganun kalakas. Nagkaroon din ng landslide dito to. Nakita ko to sa balita eh.
So ito pa lang siguro yung panimula nung makikita natin sa mga nangyari dito. Abante pa tayo. Punta tayo sa mismong bayan talaga, yung mga buildings. Mula dito sa kinakalagyan namin, minabuti naming umabante pa ng 1 oras para marating namin ang bayan ng Glan. Habang binabaybay ang mga kalsadang may mga biak nang dahil sa lindol, unti-unti na rin napapakita ang mga landslides. Malaking bahagi ng mga bundok ang natibag na tinabunan ang mga daan. Ayan oh. Hanggang sa tumambad sa amin nito. Meron tayong isang nadaanan dito na napakaliit lang na komunidad. Pero sobrang devastated nung lindol. Grabe. Mga kabahayan na nilamon ng lupa. Kahit na delikado, pinuntahan ko. Yung pagkasira niya, mga first timers, akala mo gawa ng ng malakas na bagyo, parang ganyan. Ngayon lang ako naka-experience ng ganito talaga. Na winasak talaga yung halos magkakatabing mga bahay ba. Bro, nung lumindol, gaano kalakas? Yung pagkakatayo mo, gaano yung uga? 7.8 yun, di ba? Anong feeling, bro, ng ganong kalakas na nakatayo ka? Para kami nagsayaw. Sumasayaw talaga kayo? So ito ay dating tindahan na ngayon syempre wala na. Oh my goodness. Grabe. Isipin mong gaano kalakas yun. Napakalalim ng mga biak. Tinanong ko sa mga naiwan dito kung nasa na ang mga dating nakatira sa mga bahay na ito. Ang sabi nila, umalis na dahil sa trauma na baka magkalindol ulit. Akala ko yung mga bahay lang sa baba, pati pala yung mga kabahayan sa taas, hindi rin nakaligtas. Doon sa itaas, dami doon. May nasira din sa taas? Wala namang naitala na nasawi, pero sa ibang lugar ng Glan, napakarami. So malamang ito yung dinadaanan nyo dati. Ito mismo. No? Hindi mo nami-miss yung tambayan tong lugar na to? Lahat ng mga magagandang alaala dito, natuldukan na. Bro, meron dito ang computer. Computer shop ba ito dati? Computer shop. Yung Ay, yung mga computer na set, lububo, kinain ng lupa. May mga PC pa? Yung mga, parang mga machine ng PC. May TV pa dyan. Maraming mamatay dito. Okay lang mga... Kung gabi nangyari, no? Pero yung yung pinaka-epicenter daw ng lindol, wala daw sa lupa. Nasa dagat daw 300 meters away. So ilan lang yung 300 meters na yan. Halos, kunwari, dyan yung dagat. Di abot tanaw lang yung pinaka... di malakas pa rin. Halos dito pa rin yun. Nung mismong lumilindol na, anong unang reaksyon mo? Tapos anong ginawa mo? Ang nagpanto na nakaburinol dalag kami. Tapos inisip namin ang aming parents. Kamusta sila doon. Kasi nga nasa school kayo, no? Nasa school kayo noon. Inisip namin ang parents namin kung umiiyak na Umiyak. ano ba sila. O ngayon, anong reaksyon nila nung pag-uwi ninyo na okay naman kayong lahat? Masaya naman. Nakakalungkot pa rin. Ganito yung tirahan namin. Hindi na namin mababalikan. Bagay, no? Kami nalala. Oo, no. Lalo na sa inyong Inisip. tambahin nyo to May natutulog pa dyan. Huli na pag paglaban. Talagang na. Buka-buka na yung lupa nung pagkagising niya. Hindi na nakatalon pa. Buti pa nakatalon. Hindi siya nakatalon. Ang takot at trauma ay hindi natatapos dito. Araw-araw may lindol dito. Naway ingatan kayo ng Panginoon. Sige. Kayo din mag-iingat, ha? Pagkatapos natin makausap sila, tutungo naman tayo ngayon sa bayan. Biak na tulay. Oh my. Grabe basag. Basag yung ilalim ng tulay. Ilang metro na lang bago magbayan,
bali ang tulay. Malalaking mga gusali na binasag ng malakas na lindol. Ito yung Jollibee gumuho na napabalita. Ultimo simbahan, hindi rin nakaligtas. Teka lang, may sisilipin lang tayong simbahan dito na isinara din nang dahil sa lindol. Hindi na siya open for public ba para pagganapan ng simba tuwing linggo daw. Agad naman na nagpatupad ang lokal na pamahalaan o LGU ng Glan Sarangani ng mga search and rescue operations. Pamamahagi ng paunang ayuda tulad na lang ng mga food packs, tubig at trapal. Nagtayo rin sila ng tent city para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Nangyari ito noong June 8, 2026. At dahil sa tindi ng pinsala sa mga infrastruktura, idinedeklara ng sangguniang bahay ng buong munisipalidad ng Glan sa ilalim ng state of calamity upang mas mabilis paggamit ang kanilang pondo para sa kalamidad. Kanina habang nananangalian tayo, nakausap ko ang isang ale na nagtitinda. Siya ang may-ari ng karinderya at naikwento nga niya na yung experience nila dito sa Glan nung lumindol is grabe talaga, sobrang traumatic daw talaga. Ayaw lang niya magpa-interview pero nagkwento siya. Sa sobrang lakas daw talaga ng lindol, talagang yung mga tao daw talaga is halos hindi na makatayo, natutumba, yung iba napapadapa na, at yung iba ay mas pinpili na lang daw na talaga na dumapa na lang para hindi na sila mapano. Yung iba mabilis maka-recover after nung lindol daw dito. Syempre, yung iba may mga pera, mabilis sila makapagpaayos ng mga buildings nila ba. Kaya yung naabutan rin dito ay hindi na ganun kasing devastated nung talagang after nung right after mismo nung lindol. Kumbaga nasa process of na sila ngayon, recovery sa kanilang bayan. Bro, game? Isa pang misyon, maghanap ng matutuluyan. Meron na tayo nakita dito. Try natin kung papayagan tayo mag-overnight sa parking lang ba. Try natin, bro. Kausapin ko muna, bro, yung caretaker. The power of pakikipag-usap na meron ako ngayon. Na dati wala. Try tayo ng iba kasi privado yung lugar. Actually, may mga pa dun may mga nakita pa tayo doon. Pag nasa Mindanao, parang buo naman yung loob mo na every time na magpapaalam tayo ba, yung parang pakiramdam mo na parang papayagan ka naman. Nagkakataon lang talaga na yung mga lugar na natitipuhan natin is nagiging pribado, pwede, pero hindi sila madamot na ay bawal dito, walang rudeness na talkies pagdating sa ganun. Maayos silang nakikipag-usap. Pero gusto ko na magpahinga. Parang na ako ng katawan ko, magpahinga ka naman, parang ganyan. Maguindanao na tayo. Joke lang. Lipat ulit kami. Alas 3 ng hapon, nakakita na kami ng matutuluyan. Dito tayo sa Glan mag-overnight para may lakas na naman sa panibagong biyahe natin gagawin bukas. Okay, katatapos lang ng malakas na ulan. Buti na lang talaga sakto-sakto ng pagkahinto namin at pagka-setup namin mga sasakyan namin ay saka bumuhos yung napakalakas na ulan. Ngayon medyo okay na yung kalangitan. Mukhang hindi na uulan. So, dito tayo sa Rospeya mag-overnight. Isang gabi lang. Tignan natin. Nakakalungkot lang ang mga nangyayari dito sa Glan. Yung mga hanap buhay ba dito kasi halos lahat sila. Yung mga pinagtanong namin kanina, sobrang apektado nung yung mga negosyo ba nila? Apektado sobra nung paglindol kasi right after nga daw ng paglindol ay lahat ng mga kabuhayan nila dito, lalo na yung sa tabing dagat, humina daw talaga, yung iba nagsara. So ganun naman din talaga, pero at least diba tumatanggap pa rin sila ng mga guest pa konti-konti, tulad nito sa amin na parking gaming lang, nagbayad lang tayo ng 100 per head dito overnight, pero yung resort mismo patay.
walang katuri-turista. So ganyan ang nangyayari ngayon dito sa Glan. Kagagawan ng paglindol palagi. Actually, araw-araw daw lumilindol dito kahit mahina. Nararamdaman doon ng mga taga-Glan na umuuga yung lugar nila. Isipin mo yun. Araw-araw kang nangangamba. Araw-araw kang may kaba, di ba? Araw-araw kang may takot. Kaya mag-aadobo na lang kami ngayong gabi. Yan yung pinakatira naming stock na ulam. Halika dito. Para kang ano, emoji. Yung sa messenger ba pag nag, di ba? Ayun, di ba may kamukha? Mukhang emoji. Kinagabihan, todo lakas na naman ng ulan. Lakas ng ulan. Nagtataka kami kanina dito, tulo ng tulo. Akala namin may butas yung bubong ba. Basa na yung foam namin. Pero okay na, natigil na. Kasi yung rubber pala dito sa taas ng wirings, hindi nakasuksok. Aray ko. Mukhang hindi kami matutulog magdamag kung hindi yung ulan eh. Kasi parang may bagyo yata daw. Baha na yung nasa una namin. Binabahan na ang ating kapaligiran. Pero okay na, makakatulog na tayo. Kaputol-putol na yung tulog natin dahil sa ulan. Hindi ko alam kung ano yung bagyo ng paparating. Hindi naman yata magla-landfall sa atin, pero may dala ba siyang sobrang lakas na pag-ulan daw ba? Pero huwag naman sanang bahayin tayo dito sa Mindanao. Bahayin para mag-isip. Mga pupunta natin lugar, binabaha, malalalim. Pero sana huwag naman. Sige, try na natin matulog ulit. At ituloy na natin yung kwento natin bukas. Kinabukasan, nabalitaan namin na kasabay ng napakalakas na ulan ay ang isang malakas na lindol. Hindi namin naramdaman dahil mga tulog kami. At nakarating agad sa amin ang balitang 4 na landslides ang nangyari sa dadaanan namin. Ang concern natin ay yung dinaanan natin kagabi, kahapon, ay nag-landslide. So, syempre, delikado. At hindi natin alam kung passable ba ang kalsada ngayon. Titignan natin. Pero as much as possible, kailangan nating umalis daw dito. Kasi ang mga kaibigan namin, mga taga-Jansan, ang sabi, ang lakas daw ng loob. Hindi ba kayo natakot na pumunta dyan? Ayun, hindi naman tayo nakaramdam kasi ng takot. Curiosity lang ba ang nanguna ba sa amin? Kaya andito tayo. Pero delikado pala talaga itong lugar ngayon puntahan, lalo na sa atin na nagtatrabaho naman tayo pero pasyal pa rin kasi to. Kahit sabihin mong namamasyal tayo, hindi pa rin maganda na magstay dito ng matagal dahil nga yung mga kabundukan prone sa pagguho kasi nga ang lugar ay araw-araw may lindol na mahina lang. So malaking chance talaga na magkalindol ulit. So kahit gustuin man natin na magstay dito ng sabihin natin isang araw pa o overnight pa, ay hindi na natin gagawin yon at kailangan nating bumalik ng Jensan at umakyat na papuntang Maguindanao, Cotabato City. Mamaya ma-check natin kung passable ba yung daan kasi yung pinuntahan natin kahapon na lugar kung saan nakalagay yung welcome to Glan, yun ang natakpan ngayon ng lupa na naman daw. So sana makatawid tayo. So ito palang dinadaanan natin ngayon. Ito ay kalsadang lumubog pala talaga. Akala ko ito ay normal lang na may pababa dito ba. Buong lupain pala na to na may pababa, lumubog. Maganda bagsakan ulit yung mga bato-bato. At ayun, nakikita ko may mga bato na nagkanda hulog-hulog sa kalsada. Shucks. Ayun mga nahuhulog galing sa taas. So hindi tayo didikit dyan. Ito yung area na gumuho yung mga lupa at kinain ng mga bahay. Dito daw malambot na talaga ang lupa. Ito butas yung daan Relax ka lang, huwag mong sama ng dadahan-dahan tayo man. Sinasabi ng mga barangay officials na hindi kami makakatawid. Nakakadaan? Hindi. Pero may clearing na? Wala pa talaga? May ibang alagyan palabas?
Pero doon may daang iba. Dito pa lang, alam ko na, stranded na tayo. Lupa. Bro, hindi daw bro, passable. Hindi daw passable. Nakabara daw ang lupa. Sa unahan, may mga barikada na. Nagkukumpulan na ang mga sasakyan na hindi makakatawid. Bray. Hindi daw yan, Bray, passable. Nakabara, may bara daw ang lupa, hindi pa natatanggal. Maya-maya ay dumating na ang isang bako na magtatanggal ng mga lupa na bumara sa kalsada. Ikaw ang pag-asa namin! Kailangan naming tagusin na mabilisan ang mga bundok na may bakas na ng landslides noon. Bro, bilisan natin dito. Delikado. Delikado daw at anytime daw ay pwede itong gumuho ulit dahil umuulan. Shucks, buti na lang mataas si Watod. Kundi sasayad talaga to. Dito tayo sa safe na lupa ba? Na kalsada. Woo! Woo! Grabe kasi tira yun yung mga bundok talaga. Hindi siya yung ano talaga eh. Sabi ng mga lokal, ang mga bundok dito marurupok na. Anytime, pwedeng gumuho. Oo, pero may ano na, respond din na. Okay, sala. Okay. Coming. Okay, thank you. So, masa-stranded tayo ng medyo matagal-tagal. Balik daw tayo bro kasi possible magbumagsak tong nasa gilid natin. Ayan, tinuturo ni Kuya kasi possible na bumagsak tong mga to. Doon tayo sa safe na lugar sa may PNP. Sa mga oras na to, mga motor pa lang ang pinapadaan. Sa 4 na landslides, 2 pa lang ang nakiklear. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo makakatawid. Kaya kailangan muna nating huminto dito sa checkpoint at magantay, kahit hindi natin alam kung gaano katagal. Sinecure na lang muna namin ang kakainin namin sa tanghalian. Malayo pang pupuntahan natin pero may iba lahat ng plano. Ay, meron po akong tanong sa inyo. Nasaan po kayo nung mismong lumindol? Kami dito sir, sa tindahan namin. Scale 1 to 10, yung lakas po nung lindol, gaano po ang lakas niya talaga? Mga 10, scale 1 up to 10. 10 talaga, parang masira na ang mundo namin. Grabe! Tapos saguntat siya, tapos gaano ganun Umaalon yung ano? Alon! Eh. Yun, kaya giba lahat, bahay, mga ano. Yung akasya namin na 100 years, grabe. Tumba talaga. Sa ano po kami noon? Sa Surigao, anong nangyari po dito yon? May patay, pero almost 78. Habang patuloy ang pagdating ng mga backhoe at malalaking truck para magtanggal ng mga gumuhong lupa, na-curious ako sa isang landslide area dito at pinuntahan ko. Tingnan natin. Sobrang delikado to no, ang laki ng bato no. Shucks. Buti walang nadaganan no. Malalaking tipak na mga bato na gumulong mula sa itaas. Doon, nanggaling sa taas. Buti hindi kayo inabot dito tayo. Saan ba kayo nakatira dito? At dito na tinuri tatay ang nakakakilabot na senaryong nangyari noon. Seryoso ba yan? Isang napakalaking bato na gumulong sa mga kabahayan. Grabe. Ako yung natakot eh. Dito dumaan yung bato. Nagligid no? Oo. Tapos diri siya na ano na stop siya diri. Diri mo na lalom mo yung ambak oh. Ambak mo to hinay na lang siya nag-anak. Nasagang na ano, na Stop siya diri. na-stop nasagang. Tignan ko nga kung gaano kalaki to. Tignan nyo, para ayun ayun yung batong gumulong dito sa kabahayan, ganyan kalaki. Well, lapitan natin para makita ninyo kung gaano talaga siya kalaki. Sobrang delikado nito, buti walang tinamaan sa inyo no. Grabe, nakakakilabot. Ang kusina dito sir, mayroon ang kusina dito yan. May kusina dati dito. Yun yung nagulungan. Mga nagulungan. Sige yung gaano kalaki yung bato to. Galing doon sa babaw. Doon po yung mismo. Sobrang deadly no. Yun ang mga kasama yung mga batong maliliit yan. Mo nang abana ni sila. Oh my goodness. Napakaswerte nila na walang nadaganan. Nang katong amahan nila. Kung wala nabira sa anak, tigo siya dito. Tigo siya ng bato. Nahihila nung tatay yung anak. Tatay mo nahila sa anak. Nabira anak. Yung tatay ang nahila ng anak. Oo, paano bungol-bungol. Kasi nga may pandinig.
Isipin yung gaano kalaki to. Hira, isipin nyo kung gaano kalaki to ha, mga first timers ha. Oh. Isipin nyo yung ganitong bato ang gumulong mula dun sa taas na yun, papunta dito. Sabi ni Kuya, buti yung tatay, nahihila ng anak ng gulong to kasi napakalaki. Isipin nyo no, pag gulong niya, winasak niyo yung mga puno dito oh. Buti na lang Kuya no, wala na paano. Sa kabila nung mga nangyayari sa kanila, si tatay niyaya pa ako magkape pero sabi ko wag na. Grabe. Te, ang bayad te sa manok. Kahit na ganito ang sinapit ng Glan, ang sabi nila, tuloy ang buhay. Buhay na may kasamang takot araw-araw. O, sige po, ibalik ko mamaya po. Ano po ba sa Bisaya ang mamaya? Ibalik ko. Unya, toto, di uli na dire. Uli ko niya taod-taod. Taod-taod, uli ko niya. Magluto muna tayo ng tanghalian natin. At hindi ko alam kung bakit nagluto si Prisha. Eh ilang oras na naman yan makiklear na yan. Pero syempre, babae yan eh. Uunahin talaga ang pagkain yan. So first time natin gagawin to. First time experience na mas stranded tayo dahil sa napakatinding landslide. At magluluto tayo sa tabing daan. So kung koboyan lang ang pag-uusapan, yun, isip kayo ng cowboy na tao. Nakaisip na kayo? Oh, mas cowboy pa kami doon. Ganun kami. Kahit saan, strike anywhere. O magluluto na tayo ng ating Buti nga meron tanghalian. pa tayo nabiling manok eh. Wala nga silang stock dumaan. Wala nga. Wala ring isda. Wala, no choice. Mabuti, may papaya, may mangga. Di, tinola. Saan ko muna? Malunggay dyan sa tabi. Ayun! Ayun ang malunggay. So mag-aabang-abang lang tayo dito. Medyo yung clearing daw nung landslide ngayon, ongoing na yung pag-clear nung kalsada. Mabuksan lang ang isang lane. Passable na yan. Makakaabante na tayo, makakapunta na tayo ng Jensen. Pero ang challenge doon, dahil nga ang dami nating dapat gagawin, wala na, tutumbok na tayo ng Cotabato. Mabilis ang galawan to kasi kailangan nating makarating ng Cotabato nang hindi dumidilim ang basta daytime driving lang, walang gabi. Nanguha na nga po ako tayo eh. Nakakuha ka na? Ipit man sa ganitong sitwasyon, may mga magaganda pa rin nangyayari. Okay, nakita ni Sir kung strike anywhere kami, no? Kahit saan, no? Kaya. Ay! Sulano! Oy, kababayan! Nakakatawang pagkakataon na sa dulo ng Mindanao, meron tayong kababayan. Golden light pours through the blinds. Wash away the Nagbabantay sa lahat kanina, yung nagsusupervise dito, yung nag-aabang sa mga sasakyan na paalala na wag muna. First timer pala. Pero maraming salamat sir sa pag-assist sa amin. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Kahit na hindi man maganda yung mga nangyayari, pero ito naman yung kagandahan. Makakakain kami ng maayos. So sige, come. Nakuha ng plato. Isipin nyo, no? Kung tayo nag-loop tapos lahat tayong makakarte. Gutom tayo, no? I give up the world, the moon, the sky. For you, for you, Ang bilis na lang rin no? Ang linis na lang mag-ano. for you, Pagkatapos mas stranded na maraming oras, ngayon, tayo'y makakaabante na. Ngayon yung pinakamatindi yung andun sa arko ng Glan mismo. Itong lugar na ang pinaka-delikado sa lahat. Ito talaga. Kahit sasakyan ng dumaan, umuuga talaga. Subalit hindi dito nagtatapos ang kwento ng Sarangani. Dahil sa bawat pag-uga ng lupa, mas tumitibay ang kapit ng mga mamamayan. Ang Glan ay hindi lang binuo ng magagandang tanawin. Ito ay pinagtibay
na nagkakaisang puso at hindi matitinag ng diwa ng bayanihan. Glenn, Sarangani, naniniwala ako na mas lalong lilitaw ang ganda mo. Mas lalo kang titindig ng masigla. Babangon muli. Babangon ang lahat ng magkakasama. Next van life destination, Cotabato.